This is Ian Madrid, episode 1 of Daily Updates. So, ang objective natin for the next coming days, hopefully maging consistent tayo na everyday binibigyan ko kayo ng mga updates na kung ano yung nangyayari for the day. Objective nito para ma-update lahat ng mga branches, hindi lang yung mga nasa Manila, na alam nyo lahat na nangyayari dito sa Manila. At kahit papano, para sa mga nasa branches, huwag din kayo magtatampo na siguro mas nakakuha ng updates ang Manila compared sa inyo. Kasi sa totoo lang, kahit na yung mga ibang agents din dito sa Manila, hindi rin kami nagkikita-kita everyday. So, minsan ko lang sila makita pag may mga trainings, tsaka meetings, and same din siguro sa mga branches, hindi ko rin sila regularly, even though hindi ko kayo regularly nakikita, ganun din yung iba sa Manila. So, huwag kayo magtatampo kung hindi kayo nakikita or hindi tayo nakikita palagi. Right? So, ang objective ng updates natin, yung daily updates natin, it will be very quick. Ngayon lang medyo matagal kasi binibigyan ko kayo ng background muna sa mga parating na araw. Pero, siguro the next day, diretso na tayo kagad sa daily updates for the day. So, episode 1 for SP Madrid Daily Updates. First update ko sa inyo is yung HMO. So finally, after so many suppliers, so many proposals, magkakaroon na tayo ng HMO. Ano ba yung HMO? Ito yung parang, ito yung may benefit yung mga 1 year and up na magkaroon kayo ng mga HMO cards na for hospitalization concerns, makaka-reimburse kayo kagad. Finally, magkakaroon na tayo ng HMO after so many suppliers, tsaka proposals, tsaka reviews. Eventually, meron na tayong isang magiging partner HMO which is Coco Life. Siguro mga basic benefits lang just to give you a brief background. Kunin ko lang si Vanessa. So, dyan lang kayo, sandali lang. So, eto si Vanessa. Siya yung isa sa compliance and HR officer natin and bibigyan niya kayo ng konting background lang, very quick lang kung ano bang HMO. So, para ma-excite naman kayo na parating na ang HMO dyan sa mga lugar niyo. Hi guys! Good afternoon. So, bale yung HMO, so magagamit natin na siya kung kunwari gusto natin magpa-hospital or may sakit tayo or magpa-annual check-up, so kasama dito. Mga dental, kung gusto yung magpapasta, yung mga may sira yung ngipin, so at least dalawa yun. So, kung maputulan ka ng paa, mayroon din itong insurance, mga 10,000 yung coverage niya kung may ma-accident. So, totally, wala kayong babayaran basta hindi kayo mag-exceed dun sa credit limit niya. For key people, so yung mga team leaders natin, meron silang credit limit na at least 100,000. And for employees naman, regular employees, meron din kayong 80,000 credit limit. Basta 1 year and up. O basta, eto ano lang to for all 1 year and up. So, ang gagawin nyo lang, tumagal lang kayo sa kumpanya. Tapos ibanggitin ko rin yung major hospitals, tsaka meron din sa mga Pangasinan siguro pa. So, actually, halos lahat naman nakikredit niya na hospital. So, kasama dito yung mga major hospitals like Makati Med, St. Luke, pero except lang dun sa BGC kasi mahal na yun dun. Pero kasama yung St. Luke dun sa QC. At saka, yun. At saka sa Makati dito. Makati Med. Makati Med. Sa Pangasinan? Basta merong accredited major hospital. Oo, pero basta by orientation, bibigyan naman kayo ng list of hospitals na accredited ng Coco Life. So, Meron sa San Carlos. meron din sa San Carlos, meron sa Davao, so meron sa Cebu. So actually nationwide to, meron mga hospitals na nakalist doon. So, yun lang. Yun po yung update galing kay Vanessa, which is HMO. Siguro personal update. Ano ba nangyari ngayong araw na to? Ano mga napag-usapan? Isang siguro mga major meetings namin for today. Ang isang naging major meeting namin yung upcoming renovation natin dyan sa Pangasinan. And we would like to totally review all the compensations and benefits, lalo na sa mga bagong employees. Pinag-isipan dyan na totally ihiwalay yung mga bagong employees sa Pangasinan, like for first 30 days,
iba talaga yung mag-aasikasong tao sa hiwalay na kwarto at hiwalay na program. And we will see if it will be a very effective program. So abangan nyo na lang yung implementation nito together with Jonathan, Janice, Mel, Socorro, tsaka yung iba pang nasa HR team. Kasama nila. Kaya siguro yun lang muna, yung apat na yun. I don't know kung may nag-miss out pa. So that's the update of the day.